stand as we read our text this morning in John chapter 6, verses 27 to 29. So John 6, 27 to 29. So church, this is the word. Hear the word of the Lord. 27 to 29. Do not work for the food that perishes, but for the food that endures to eternal life, which the Son of Man will give to you. For on him God the Father has set his seal. Then they said to him, "What must we do to be doing the works of God?" Jesus answered them, "This is the work of God, that you believe in him whom he has sent." Church, this is the word of the Lord. Amen. Sige po, makakaupo po tayo. Yeah, before I right away preach the sermon, gusto ko lang po magkaroon ng konting imbitasyon, no, sa bawat isa. We have our worship guide, and it might be limited for you na may space po tayong pin-provide for sermon notes. Okay? Nakalagay na po dyan yung title and then yung text and the points and extra space for something na gusto niyo pong mailagay. Ako po, kahit po siguro ako, I will still list what I need to list down in sermon, kahit po sa pag-aaral. And that's why I'm not throwing this after our service. Marami po akong of course, nakalagay po ito sa aking lalagyanan doon. Bagamat ako yung nagpipreach, ako yung mag-provide din ng content. Pero I still keep this. No? Pero for us, na gustong magsulat, huwag niyo pong sasayangin still. Yung act of pagsusulat, in learning, in education, ay nagko-contribute po yun ng some kind of pag-store ng knowledge sa atin. I hope you know that. Kaya ako, pag nag-aaral ng sermon, hindi ako basta pupunta lang sa commentary, and along with the commentary, sinusulat ko pa rin sa Bible yung nakikita ko. So, let's try to do that. And now, I think the MAC team already provided what is sermon notes for the kids. May mga kids po ba meron ito? So for the usher, can we give to the kids? Sige, so what we will see here is may lalagay yung name nyo. So we are encouraging the kids to sit down during the preaching, and while probably hindi nyo po basta maintindihan, pero ito yung guide nyo. So kids, listen, write your name. Today's passage, ano po yung book natin ngayon? John, chapter 6, and then verses 27 to 29. Okay, you can ask your parents kung hindi niyo po nakukuha, And then, if there are questions, you may also indicate dito yung mga question. And then, what is today's passage? Along the preaching, you can figure out kung ano yung sinasabi ng passage. Especially pag binabasa po natin ito, okay, it's about the food that endures to eternal life, which is Jesus Christ, probably. That's for me. No, pero yun po yung sinasabi sa text. What are the main sermon heading? Kahit isa lang po, meron tayong babanggitin mamaya na central message. Nakalagay po yun dito sa worship guide po natin. Ilista po dyan. What verse stand out to you? Okay, so you have to look to your Bible. Oh, I love what Jesus said in verse 27. Do not work for the food that perishes, but for the food that endures to eternal life. Try to write it
kung kasya dyan. And then how does this affect to you? Maybe, kaya niyong isipin na yan. Masyado akong nakafocus sa bastang makakain ko lang, dapat pala kay Jesus na talagang magbibigay ng buhay sa akin. You know? Is there something you should do, think about, believe or pray? Yes, I need to pray. I need to know more about Jesus. I need to read the Bible, mga ganyan. Doodles, if you want to draw something, bread and cross, mga ganyan. Ryzen, kaya mo naman mag-drawing, no? Yan. Is there anything else you could share with someone else? Oh, I need to tell to my classmate, to my friends, that they need to believe in Jesus, that they may have eternal life. So, yun, no? Sa mga gustong maging kids din, pwede kayong kumuha nito kasi mas marami kayong palang maiisip dito kumpara sa blank lang na ito, no? Pero at least, let's try to engage talaga po sa ano. But I like this, no? For the kids. And you can discuss this as a family later on to review. Ayan po. So are we good? Now, here's our sermon. So I have a question, no? Bakit mo ninanais si Jesus? Bakit mo gusto si Jesus? At ang tanong din, ano ang kailangan mo sa Kanya? Right? For example, if we will meet someone, alala ko dati, ako may isang trabaho na kailangan ko makipag-meet and to present something. Hindi ko sasabihin sa kanya ba't ko siya imi-meet. Ilalock in ko na siya doon and then later on niya na lang malalaman. But they will also ask the question, why are we meeting by the way? Ba't ka pala napunta dito? Anong kailangan mo? Now, why are we looking for Jesus also? Bakit natin hinahanap si Jesus at ano din yung kailangan natin sa Kanya? Sabi nga po ng isang slogan sa evangelism, God loves you and has a wonderful plan for you. Alam niyo po ba yan? Yung 4 spiritual laws, I think. At yung iba pong mga kritiko, actually, hindi po nila gusto yung presentasyon na ito, no? Kasi for sure, sasabihin ng iba, hindi talaga tayo mahal ng Diyos. Galit talaga sa atin ang Diyos. Makasalanan nga tayo eh. Huwag natin ba sasabihin na mahal sila ng Diyos? At meron magandang plano ang Diyos para sa kanila. Pero for me, I think, while yes, we can agree na ang Diyos ay may tinatawag na hindi po basta pagmamahal na katulad ng pagmamahal ng tao ang pagmamahal ng Diyos. Ito po ay pagmamahal na talaga pong mas malalim. I think may katotohanan pa rin po itong sinasabi ng statement na ito na kung saan minahal tayo ng Diyos bagamat tayo ay hindi karapat-dapat mahalin, gumawa siya ng paraan para tayo ay ang kanyang magandang plano ay mapunta po talaga sa atin. But the problem is, with this statement, probably people will think, mahal pala ako ng Diyos. Maibibigay niya ba sa akin yung gusto niyang mangyari sa buhay ko? Pag tinanggap ko ba ang pagmamahal na ito, aasenso na ba ako? Magiging maayos na ba yung buhay ko kapag nag-subscribe ako sa wonderful plan na ito ng Diyos? In other words, people might be into Jesus simply because of what He can offer to us than what we can give also to God in exchange. Ang kailangang maunawaan natin ay higit pa rito ang magandang plano ng Diyos. Hindi lang po iyon ang basta plano ng Diyos sa atin. Kung saan,
tunay na minamahal talaga tayo ng Diyos para makamtan ito. Magandang plano ng Diyos. Lumalabas na si Jesus ang pinakakailangan natin, siya mismo, si Jesus ang pinakakailangan ng tao, ng higit sa anumang hangarin natin dito sa mundo. More than anything else, what you and I really need is Jesus Christ. So let that sink in, at least for now, and throughout the rest of the sermon, to realize na si Jesus po talaga ang kailangan natin. Itinakda ng Diyos Ama na si Jesus bilang pinakakailangan natin para tayo ay magkaroon ng totoong buhay. Because probably we are thinking, gusto mong magkaroon ng magandang buhay, pero yun ba talaga yung totoong buhay na nagmumula sa Diyos? Ayan po yung matututunan natin sa umagang ito. Ang sermong ito ay pinamagatang, He was sealed as mediator for us. Tagapamagitan. Na wala po tayong kayang gawin para tayo ay mapanumbalik sa Diyos apart from Jesus Christ as the sealed mediator for us. Base po sa ating teksto. Nakasentro ito sa mensahe na, this is the central message, the main sermon heading that you may put there, to do the will of God is to believe in His Son. To do the will of God is to believe in His Son. Ang pinaka-nais at kalooban ng Diyos ay ang bawat tao ay sumampalataya sa Kanyang anak na si Jesus. Kung meron pong nais ang Diyos sa atin, ito po mismo yon. Sumampalataya sa Kanyang anak. Dalawang aksyon, yes, responses, ang inaasahan sa lahat patungkol dito. Una, seek the true life from the one God has appointed in verse 27. Because in the text that we have read kanina, makikita po natin patuloy dito na ang mga taong ito ay nagnanais ma-fill uli yung kanilang mga bellies. Kung paano sila nakakain ng marami when Jesus fed the multitude. Hinahanap nila uli si Jesus after, mukhang para sila ay mabusog uli. Pero makikita, matututunan natin dito na sinasabi ni Jesus na huwag mong hanapin yung tinapay na mabubulok lang o kaya pagkain na mabubulok lang, kundi yung tunay na pagkain na magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan o kaya totoong buhay. That's why I stated it, hanapin mo yung totoong buhay sa itinalaga ng Diyos para makamtan mo ito. Pangalawa, act in God's will by believing in the one He has sent. Ito yung kanina, hanapin mo yung totoong buhay. Ito naman, umakto ka doon sa nais ng Diyos na kung saan kailangan mong sumampalataya sa Mesiyas na si Jesus, na isinugo ng Diyos. So verse 28 to 29. These are the two actions na inaasahan sa atin out from the sermon. So una, seek the true life from the one God has appointed. Ito nga po, nasabi ko na dito po sa teksto in chapter 6, nagpakain po si Jesus ng 5,000. 5,000 men, and hindi pa po daw kasama dito yung mga babae at yung mga anak po, no? So imagine, mamaya po, 70 kids, what is that to 5,000 na nakakain ng sobra-sobra pa? And after makareceive ng pagkain during that time, wow, pagkasama pala natin si Jesus, mukhang mabubusog tayo lagi. Pagkasama natin si Jesus, mukhang wala na tayong iintindihin sa buhay dahil, yun nga, sobra-sobra yung nakuha natin. What if araw-araw ganun din yung gagawin sa atin ni Jesus?
Nasaan ba si Jesus? Puntahan na, kumbaga, why not hirangin natin siya bilang hari? Gawin na natin siyang hari. Kasi imagine, kung siya ay magiging hari ng Israel, masyadong magiging basagana muli ang Israel. Kung kulang ang supply ng dati sa atin sibuyas, probably nga sa kanila, sobra-sobra na yung supply. Kasi sa milagrong kapangyarihang kayang gawin ni Jesus. Well, actually, because of that intention na alam ni Jesus in verse 15 of chapter 6, nag-withdraw si Jesus from the crowd. Sabi sa verse 16, perceiving then that they were about to come and take him by force to make him king, Jesus withdrew again to the mountain by himself. Dahil sa ganitong posibilidad. Pero ang nangyari po, ang mga taong ito ay hinanap si Jesus. Tumungo si Jesus at kasama ang mga disipulo, as we all know, to other side in Capernaum para actually doon naman magministeryo. Kaya lang, sumunod po ang mga taong ito. At in verse 16, if I'm not mistaken, yes, yun nga po, pumunta sila sa kabilang dako, at pagdating sa verse 24, makikita po natin dyan na pumunta ang mga taong ito, nakatungo na sila sa Capernaum at sinabi doon, seeking Jesus. Hinahanap nila si Jesus. Ang ganda po nung larawan ng hinahanap nila si Jesus. Bakit? Hinahanap ba nila si Jesus because of the real, for the most important thing that they need? Or again, because gusto nilang mabusog uli sa naranasan nila kay Jesus? Ito yung pinipicture out, I think, sa narrative sa parting ito ni Juan. Bagamat ang mga taong ito ay sinabing hinahanap si Jesus, ang kanilang intensyon ay hindi dahil gusto nila mismo si Jesus, kundi kung ano ang kanilang mapapakinabangan kay Jesus. Yung benefit na makukuha nila kay Jesus. Why? Kaya sinabi ni Jesus in verse 26, let's read. Jesus answered them. Actually, tinanong, when did you come here? Yes, that's not the point. Hindi mo talaga ako tinatanong kailan ako napunta dito. Pero Jesus answered them, truly, truly, I say to you, you are seeking me not because you saw signs, but because you ate your fill of the loaves. Ang sinasabi po ni Jesus dito, hindi nyo hinahanap yung mga kamanghang-manghang kaya kong gawin, pero dahil gusto nyong makinabang muli sa milagrong iyon at kayo ay mabusog muli. Kayo ay makakain. Lumalabas na ang mga taong ito ay gusto si Jesus dahil ang kanilang mga pangangailangan ay matutugunan ni Jesus. Well, we can say that. Nakailangan nila si Jesus because of their basic needs, especially yung pagkain. Sila ay matugunan muli, mapagpala muli ni Jesus. At marahil lang po, naisip nila na kung ganito rin lang ang kayang gawin ng taong ito, labis na kaginhawaan ang makakamit nila kung siya nga ay magiging kanilang hari. Kung si Jesus na ay magiging hari, mas maayos ang supply natin. Bukod dito, sinabi pa ni Jesus, now our text in verse 27, do not work for food that perishes, nabubulok, but or spoils, but for the food that endures to eternal life, which the Son of Man will give to you. For on him, God the Father has set his seal. Ang mga taong ito ay nakatanggap ng pagkain
na hindi po nila pinagtrabahuhan. That's the reality. Simply because the Lord freely gave them the food. Maganda actually yung story nung nangyari sa feeding of the 5,000 because nakita nila na si Jesus pala talaga ang supply ng buhay. But what they missed is yung tunay na gustong ipakita ng milagrong iyon. Natuon yung kanilang atensyon doon sa pagkain na nakain nila, hindi doon sa totoong pagkain na magdudulot ng buhay na walang hanggan sa kanila. O kaya totoong buhay. Sabi nga ng isang commentator na natuon yung kanilang na-miss nila yung sinisignify ng symbol, ng bread. Sila ay nabusog ng libreng pagkain na sobra-sobra pa at sila ay naroroon muli na tila umaasa na lang sa biyaya muli ni Jesus. Dumidepende na lang sila sa muling makukuha kay Jesus. Pero sinasabi ni Jesus na huwag pagsikapang makamtan ang pagkaing nabubulok o nasisira, kundi ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yan po yung mismong sinasabi sa Magandang Balita Translation. Hindi nila nakita na sa pagtanggap nila ng pagkaing mula kay Jesus ay ang kapahayagan na siya mismo ang pinakapagkaing hindi kailanman masisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Later on, the text is led to the story of Moses in Exodus with the Israelites na walang makain, that Moses prayed and God sent food in the wilderness for how many years, no? So yung flakes, the manna, and actually quail. Pero in the story, alam natin na sa pagnanais nila na mag-store, yung mga inimbak nilang sobra-sobrang pagkain later on nabulok. Kasi ang nais ng Diyos, dumepende kayo sa bawat araw na ibinibigay ko. You don't have to take and store it kasi later on mabubulok yan. Trust in me na next day, magbibigay uli ako. Pero ang punto dito, yung pagkain na yon ay nabubulok, pero ang totoong pagkain na ipinadala mula sa langit ay ang anak ng Diyos na pag siya ay iyong by picture, kumbaga sa ilustrasyon, pag kinain mo siya o tinanggap mo siya, siya ay magdudulot ng totoong nourishment sa iyong buhay at magkakaroon ka ng totoong buhay na walang hanggan. That's the picture of the food that never perishes na sinasabi dito, yun ang tuunan nyo ng pansin, yun ang pursigihin nyo. Sinasabi dito. And sinabi pa, at sa anak na ito ng Diyos, sinelyuhan ito ng Diyos, Ama, para sa sangkatauhan. Ibig sabihin, kung meron mang sabihin natin ipapadalang sulat na sealed, ito lamang yung mensahe, ito lamang yung mensahe na kailangang matanggap doon sa mga recipients at wala na kayong ibang kailangang tanggapin pa. Dahil tanging kay Jesus lamang nakaselyo ang kaligtasan na matatamo ng sangkatauhan. Ayan po, no? Sinabi ni Jesus na huwag, ayun nga po, hindi nila nakita na sa pagtanggap nila ng pagkain mula kay Jesus ay ang kapahayagan na siya mismo ang pinakapagkain hindi kailanman masisira. Sinelyuhan ng Diyos Ama si Jesus, taglay ang authority, bilang ating perpektong tagapamagitan, mediator, kung saan dumadaloy ang buhay na walang hanggan. Well, the picture of mediator is not here, pero sa ibang mga teksto, sinabi ni Jesus, in chapter 17, verse 2, yung prayer ni Jesus, high priestly prayer,
Sabi po doon, since you have given him authority pertaining to him as the Son of Man, given him authority over all flesh, to give eternal life to all whom you have given him. Yung selyong iyon ay nagpapakita na si Jesus lamang ang may otoridad para magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng tao. Sa kanya lamang nanggagaling iyon. Actually, sa Magandang Balita Biblia, the translation is, sapagkat ipinapakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan. That's how they translated yung seal image. Siya lang ang may ganitong karapatan. Kung meron mang sigurado at angkop na itinalaga ang Diyos Ama na tagapamagitan sa ating mga makasalanan, walang ibang makagagawa nito maliban kay Jesus na selyadong inihanda para sa atin. That is the proclamation or pinoproklama dito ni Jesus na sa anak ng tao, the Son of Man, sa kanya lamang matatagpuan ang buhay na walang hanggan. At siya lamang ang makakapag-ugnay sa atin muli sa Diyos Ama. Kay Jesus lamang mangyayari ang realidad na ito. Kaya, we are ought to seek not for the food that perishes, but for the food that will really give genuine life to you and I. Huwag po nating hanapin yung parang paano lang tayo magsusurvive sa mundong ito. Look for or seek to have the true life that only God can give through Jesus Christ. Sa Kanya na po natin matatagpuan iyon. That's why the question for us is, hinahanap mo ba si Jesus para lamang sa iyong pangangailangan? O dahil kinikilala mo siya bilang higit mong pangangailangan para ikaw ay magkaroon ng tunay na buhay? Are we simply after for the food that the Lord Jesus can provide to us? Or you recognize that Jesus is the real need that you need, na talagang kailangan mo? Don't seek Jesus in that sense. We are belittling Jesus after all. Sikapin mong makamtan ang totoong buhay na tanging kay Jesus lamang dumadaloy na selyadong itinalaga ng Diyos Ama. The preciousness of that salvation through Jesus Christ. Sabi ni Jesus sa John 10:10, alalahanin din po natin ito, no? The image of the Good Shepherd. Sabi po niya dito, the thief comes to steal, to kill, and destroy. I came that they, the sheep, may have life and have it abundantly. What do you mean have life? May buhay naman kami. No, we're talking about real life. At yun ay talagang mapalago pa. Maybe you may say, I don't need Jesus. I have a good life. Well, the question is that the real life that you know for yourself is ever satisfying? No, because only through Jesus Christ, sa Kanya lang po lamang natin matatagpuan ang tunay na buhay at ang kasaganahan sa buhay. So una, seek the true life from the one God has appointed. And second, act in God's will by believing in the one He has sent. Act in God's will by believing in the one He has sent. Sunod na nangyari, sa verse 28 to 29, basahin po natin, then they said to him, what must we do to be doing the works of God?
Jesus answered them, "This is the work of God, that you believe in Him whom He has sent." These people somehow nakarecognize po ng, okay, we need to do something so that we will be able to please God, let's say. They have the sense of responsibility para makamtan nila yung nais ng Diyos. Pero ipinahayag ni Jesus ang mahalagang katotohanan para sa sangkatauhan, para po sa lahat. Walang iba kundi sumampalataya sa isinugo ng Diyos. To believe in the one that He has sent. That's it. Binibigyang kasagutan ni Jesus ang pinakakailangan natin para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ni Jesus na tanging pananampalataya sa Kanya bilang tunay na Mesiyas ang gawaing nais ng Diyos. Because probably you will think, well, other people na umaattend po sa atin, of course, just coming to know the Lord, they are just in the face na nakikilala nila si Jesucristo, clueless about how this thing work, kumbaga. This church, being in the church, being in the faith, paano nangyayari yung mga bagay na ito? This can be also the question that they have. And the answer is, simply believe in the one that God has sent. Sinasabi nga po ito ni Jesus. Pero kailangan nating maunawaan na kahit ang pananampalataya ay gawain mismo ng Diyos. Naintindihan po ba natin? Because believing in Jesus Christ, nagfo-fall po yung act na yon sa atin. Yes, tayo po personal ay dapat na sumampalataya kay Jesus. But the emphasis also in John ay yung pananampalatayang ito ay hindi mangyayari unless the Father draws you to Him. Sabi po yan sa verse 44 in chapter 6. Sabi po, "No one can come to me unless the Father who sent me draws him." In 65 also, "No one can come to me unless it is granted him by the Father." Pero dito po sa parting ito na sinasabi ni Jesus, ang pananampalatayang ito ay dapat purong pananampalataya. Hindi lang yung, sige, gusto ko pong maging Christian, ano pong kailangan gawin? Believe in the Lord Jesus Christ. I want to believe in the Lord Jesus Christ. That's it. The question is, totoo ka bang nanampalataya? Purong pananampalataya ba yan na tanging ang Diyos ang kayang magsagawa niyan sa puso mo? Actually, if you have that sense already, you are probably a Christian already. And you just have to really profess it. Ngunit ang kapahayagang ito ay tumatawag sa bawat isa pa rin na umaksyon at nais ito ng Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos sa iyo, sa akin at sa bawat isa kung saan kay Jesus nakasalalay ang lahat sa atin. Our life truly depends in Jesus Christ. Nakasalalay po lahat sa Kanya. Everything hangs in Jesus Christ. Kaya po, ang tanong po dapat ay, yes, sumampalataya ka na ba kay Jesus? If there's one thing that God wills for men, it is this, yung pananampalataya kay Jesus. Now ask yourself, kids or adult people, talaga bang sumampalataya ka na kay Jesus? We're talking about genuine faith. Sumasampalataya ka ba ng totoo? And this is what I really want to say. If that is really true in you,
Kung gayon, makakaasa kang ikaw ay may buhay na walang hanggan na nasa iyo na kahit sa mga sandaling ito. This is not because of my preference na answer. Because if you really have genuine faith, I do assure you, you are safe. If you have. Sikapin mong ito ay totoo sa pamamagitan ng totoong pagsamba at pamumuhay sa Kanya ng higit sa pansarili mong layunin o intensyon. Kasi lumalabas po dito, kung totoong hinahanap niyo ako, kung totoong lumalapit kayo sa akin, at alam niyo sa sarili niyo na hindi kayo lumalapit sa akin dahil sa pangangailangan ninyo, pero ninanais niyo talaga ako, then that's the real faith. Pumupunta kayo sa akin para ako ay talagang masamba at maluwalhati na not for anything else, that's the real faith that God has gifted to you. And if that is really happening, you are indeed a Christian. You are not a Christian simply because you attend church or you do something like a Christian. But if talagang si Jesus ang naninanais mo, sinusunod mo siya dahil siya ang totoong hari ng iyong buhay, namumuhay ka na para sa Kanya, nagbago ang lahat ng pananaw mo, siya ang tinutuunan mo na ngayon ng pansin, the Lord has regenerated you, kumbaga binuhay ka ng Diyos. And live, mabuhay ka doon. Ipahayag mo rin yan sa buong mundo. Parati mong alalahanin na ninais mo si Jesus dahil itinalaga ng Diyos Ama ito para sa iyo bilang Kanyang biyaya. And I may say confidently, in that genuine faith, you are really safe, brother or sister. If you really know Jesus Christ. Naway tumatak sa iyo ang katotohanan na ipinahayag sa atin sa umagang ito, again, to do the will of God is to believe in His Son. Dalawang aksyon ang inaasahan sa lahat patungkol dito. Una, seek the true life from the one God has appointed. And second, act in God's will by believing in the one He has sent. Mga kapatid, sikapin po natin na talagang siguraduhin natin na meron po talaga tayong totoong buhay. Kasi kung hindi yun ang ninanais natin, hahantong lang po tayo sa bawat araw na iniintindi natin kung ano yung makahain natin muli. And never satisfied. Believe in the Lord Jesus because that's the will of God for you and I. So that you will have eternal life. At gusto ko din pong sabihin itong sinabi ni Karen H. Jobs. Siya po ay elite scholar, president ng Evangelical Theological Society, now alam ko. Nagturo sa Reformed Seminary, I think also. And in his commentary, sabi niya nga po dito, Jesus speaks against those who seek Him for material gain, even as in John 6, for the necessity of food. For to do so is to miss the point that this world and all that is in it is passing away, but whoever does the will of God lives forever. Jesus taught that to do the will of God is to believe in His Son. Eternal life is the only gift that makes death a moot point. Kumbaga nawawala na ng saysay ang kamatayan dahil sa eternal life na ito. And the only way to survive the passing away that characterizes human life. Magpapatuloy ka lang talaga dahil sa eternal life na ito. God is generous toward His children so that those who believe in Christ may indeed have what they need in the here and the now.
But seeking Jesus for what He might provide cannot be the basis of authentic Christian faith. It is only tinatawag na a kind of money na fake. Tawag sa ganyan. Counterfeit. Si Tim Keller also has a book, Counterfeit Gods. Hindi siya totoong Diyos. Peke lang siya. Ang Diyos natin, yung pangangailangan natin, instead of Jesus Christ. Kaya ito po masasabi natin, naisin mo si Jesus, hindi para sa iyong pangangailangan, kundi bilang iyong higit na kailangan. Kaya po yung manalangin.